Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. Pahayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla. Sabi niya, former DPWH Secretary Manuel Bunuan to be discharged from cases and will be made state witness. Wow naman! Ano sa tingin nyo? Ito, cabinet secretary to ha. Minsan pinagkatiwalaan ni PBBM. Considered ba siyang big fish? To me, yes. Dahil cabinet secretary. DPWH secretary. Kasabay siya, Bunuan, kasabay siya ni Senator Jinggoy Estrada na sinampahan ng kaso, inaresto, nakulong. So bakit biglang kumambyo na naman ang ombudsman, ang Marcos administration, imbes na nakapakulong na sila ng considered big fish dahil cabinet secretary, bigla na namang mawawala ng kaso at magiging state witness. Grabe oh. Tingnan natin ang reaction ng tambayan ha. 12,000 ang nag-react. 9,300 ang tumatawa. 1,800 ang galit. 742 lang ang nag-like. Percentage-wise, nasa 96% ang hindi na naniniwala sa ginagawa ng administrasyong ito. Comments. Lupad Aguila, yan ang kawatan na nagiging bayani ngayon. Park Gison, yung mga magnanakaw nagiging witness. Colonel Bongko, a round of applause. But who's the mastermind? Only means it's higher than the cabinet secretary. Michael Miñano, state witness, bawat ituro, mastermind. Safe ka na. Make sure he names the big fish and the mastermind. Lahat ng kampi is state witness. Buwitri with the same feather, flocks together. Sarsuela na naman. Kala ko sa TV lang mga komedyante. One that could be the designer and mastermind, ay state witness. Hanip talaga. So he can pinpoint what Malacanang wants to point. Wow, ang galing talaga ni Bonjing. Let the script begin. Si Jinggoy at Bong mag-state witness na rin lang daw ng kaso. Diyan si Remulla magaling, discharge case. Wala talagang makukulong na mga big fish. Yes. Nakakalungkot. Instead na ulitin ko, mayroon ng maituturing na big fish dahil DPWH Secretary ngayon, wala na. Ligtas na naman. So, sino na lang ang kawawa? Jinggoy, dahil matigas ang ulo, ayaw kumalas sa grupo, nanindigan sa prinsipyo, kaya nakakulong si Senator Jinggoy. So, with this, talagang lalong bubulusok ang ratings ng Pangulo. Yan ang nakikita ko. Dahil ang taong bayan, wag nyo naman ismulin ang intelligence ng Pilipino.
na hindi namin nakikita ang mga motibo ng lahat ng mga ito. Mahiya naman kayo. Oh, magsusuna na naman ang Pangulo. Paano niya ngayon haharapin ang taong bayan sa SONA? Kaya mismo ang dating Finance Secretary, si Benjamin Jokno, isa ng member ng monetary board ngayon sa Central Bank, sabi niya, ang taong bayan, sisingilin nila ang Pangulo sa kanyang pangako na mahiya naman kayo. Ano na ang nagawa mula noong nagsabi siya na mahiya naman kayo? Naging sarsuela na lang ang lahat. So ano kayang 2024, binida ang 5,500 flood control projects. 2025, mahiya naman kayo. So this year, ano kaya ang sasabihin? Mabuhay ako. Ako, ang nag-iisang Pangulo, kauna-unahang Pangulo na lumaban sa korupsyon, heads on. That will be my everlasting legacy sa taong bayan. Kaya nag-iisa lang, Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos Jr., pinaka-the best na Pangulo ng Republika ng Pilipinas dahil sa kanyang hangaring labanan ng korupsyon. Kaya magpasalamat kayo kay Bongbong Marcos Jr. Tapos papalakpak na naman ang wala na akong aasahan sa administrasyong ito. Magtiis na lang tayo hanggang 2028 at sana pagdating ng bagong presidente, bagong pag-asa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko sa balay sa natabangan na Mogero. So muuna ni ang hitsura sa iyang atop. Mga kuan lang gyud silupin. Kay ang ngero ani kuan na gyud kanang gaulanan na. Ipang butangan na lang gani o tarpaulin na lang ang uban nga ilang giatop. Kita gyud nato nga muna gyud ang hitsura sa ilang atop. So muna ni ang natabangan og yero. So muna ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. So muna ni ang ilang gipatindog nga ilang pag-atupan karon. Tungod kay gaulanan naman sila as nagpatindog sila sa ilang pag-atop. O karon humana gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. Salamat sa Ginoo nga na hinabangan niya ani sa tabang pud ani. Salamat kayo kay di na migaulanan kay atong yaging nga kuan nanlupad man gid niya among atop. Yaging bagyo ba. So pasalamat gyud mi kay nabag-o na yung among atop. Salamat gyud sa tabang sa among salamat gyud kayo. So ang karaan ninyo ante nga gapuy-an karon mga silupin lang ang atop. So karon bag-o na inyong balay. Kayo. Salamat gyud kayo. Wala gyud kay mutangan sa akong kalipay nga nakuanan mi. Nangat nga mapadayon imong
matabangan, ano dagan pa imo matabangan. Mm. Una, Salamat kayo. salamat kaayo